Alright mga ka-review, welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito po sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga ka-review natin Prime Minister, Foreign Minister ng China na si Wang Yi nagsabing dapat umanong alisin ng Pilipinas ang mga sundalo nito sa Pag-asa Island. Yan mga ka-review natin. Ang balitang ito ay mula po kay PHTV. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay PHTV. Yan mga ka-review. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga ka-review natin, sama-sama sabay-sabay po nating alamin ang balitang ito. Mula po dito kay PHTV, ito na po. Iniulat na sinabi umano ng Foreign Minister ng China na si Wang Yi na dapat umanong alisin ng Philippine government ang mga sundalo nito na nakaistasyon sa Pag-asa Island at sa iba pang bahagi ng South China Sea. Sinabi ni Wang Yi na wala umanong karapatan ang Philippine government na mag-deploy ng mga sundalo sa loob ng teritoryo ng China sa South China Sea. At iginit niya na iligal sa ilalim ng kanilang batas ang presensya ng mga Philippine troops sa lugar. Sinabi rin ng Chinese Foreign Minister na patuloy silang magpapadala ng mga sundalo sa pamamagitan ng kanilang Coast Guard at Navy malapit sa mga teritoryong inagaw umano ng Pilipinas upang igiit ang kanilang soberanya sa South China Sea. Nagbanta din umano si Wang Yi na handa ang People's Liberation Army na protektahan at depensahan ang kanilang teritoryo laban sa mga mananakop at hindi sila magdadalawang isip na gumamit ng dahas kung kinakailangan. Iniulat ito matapos binalaan ng China ang Pilipinas laban sa mga ginagawa umunong provokasyon nito sa isang atol sa South China Sea na kung saan sinabi nito na mga naturang aksyon ay isang paglabag sa territorial sovereignty ng Beijing, lalong-lalo na sa international na batas. Sinabi ng Foreign Ministry ng China sa isang pahayag ng teritoryo ng Pilipinas ay tinukoy na isang serye ng mga international na kasunduan at ang Renai Reef ay hindi kailanman naging bahagi ng teritoryo ng nasabing bansa. Sa nakalipas na mga buwan, ang Pilipinas ay nagpadala ng mga supply para sa mga tropa nito na nakatalaga sa isang World War II era na Navy ship sa Second Tama Shoal na nag-udyok naman sa Chinese Coast Guard na paulit-ulit na mag-deploy ng mga vessel para harangan ang mga ginagawang resupply mission. Inaangkin ng China ang soberanya ng halos buong South China Sea gamit ang sinasabi nitong 9-dash line map. So yan mga ka-review natin, base po sa mga balitang ito mga ka-review, parang binabaliktad ng China yung mga pangyayari mga ka-review natin. Ngayon po, sinasabi nila na mayroon po silang sinusunod na international law. Yan mga ka-review natin, parang binababaliktad na tuloy. At sinasabi nila na tayo pa ngayon ang nangaagaw ng teritoryo. At tayo pa ngayon ang pumapasok ng illegal, diyan sa WPS mga ka-review natin. So parang binabaliktad po nila yung kwento dito sa West Philippine Sea mga ka-review natin. Di po natin alam kung gusto ba nilang ipakita sa ibang bansa na tayo pala yung nangaagaw. Diba mga ka-review natin? Pero hindi po yung ganun mga ka-review.
Kasi nga po mga karibin natin, China po talaga ay Pilipinas po ang may-ari diyan sa ano. At tayo po ang sumusunod, no? Tayo po ang may-ari diyan sa West Philippine Sea at tayo po ang sumusunod sa international law. At ito nga pong 9-dash line na to. O hindi na to 9-dash line, 9-dash line mga karibin ng China. Yun po yung sinusunod nila, di ba? Hindi po international law na sinasabi kanina na sumusunod sila sa international law. Pagkat tayo po ang binigyan ng karapatan, no, ng international law, no, mga karibin natin, yan sa West Philippine Sea. Nasa loob pa po yan ng EEZ ng Pilipinas. Kaya wag niyo pong baliktarin, no, itong Foreign Minister ng China na si Wang Yi. Nako, napakalakas naman ng loob nito na utusan po ang Philippine government na alisin yung ating kasundaluhan dyan sa Pag-asa Island, mga ka-review ha. Pag-asa Island po mga ka-review, pinapaalis ang ating mga tropa. Nako, at handa raw silang digmaan, no? Yan na lang yung isipin nila. Sila po nasa katubigan pa, diba? Nasa island na po yung tropa ng Pilipinas. So, malaking palaisipan po ito, no, mga ka-review natin para sa atin kasi diba? Talagang nangaagaw sila kasi sila ay nasa tubig pa, wala pa sila sa lupa, diba? Anong masasabi niyo diyan mga ka-review natin dito sa pagpapaalis, no? Pinapalayas mga ka-review natin yung mga sundalo natin diyan sa Pag-asa Island. Nako po. Na kung saan sinakop ng komunistang bansa ang mga exclusive economic zone ng Vietnam, Pilipinas, Malaysia, Brunei at Indonesia. Sinabi ng Permanent Court of Arbitration sa naging desisyon nito noong 2016 ng 9-dash line map ng China ay walang legal na batayan at ang Ayungin Shoal na kung saan tinawag ng China bilang Renai Reef ay bahagi ng EEZ ng Pilipinas. Ngunit iginiit pa rin ng Chinese Foreign Ministry ng Pilipinas ay wala umanong karapatan para i-claim ang soberanya sa Renai Reef sa kadahilanan na malapit lang ito sa teritoryo ng bansa. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na sinabi umano ng ilang general ng People's Liberation Army na tatradurin nila si Chinese President Xi Jinping kung ipipilit nito na makipagyera sa Estados Unidos at mga kaalyado nito sa Indo-Pacific region. Ayon sa isang hindi pinangalanan Chinese official na sinabi umano ng Vice Chairman ng Central Military Commission ng China na si General Zhang Youcha na wala umano siyang balak na sundin ang utos ni President Xi Jinping kung ipipilit nito na makipagyera sa US military at mga kaalyado nito. So yan mga ka-review natin, meron din pala mga opisyal, no, ng China, no, mga matataas na opisyal na ayaw din ng gera, ng gulo, di ba? Kasi itong ginagawa ni Xi Jinping, mga ka-review natin, igulo po talaga ang hinahanap niya. Biruin nyo, halos lahat ng nakapaligid sa kanya, mga ka-review natin, kinukuhanan niya ng teritoryo, di ba? Ninanakawan niya ng teritoryo. Buti na lang at meron pa dapat kasi makinig si Xi Jinping dito sa mga opisyal niya, paminsan-minsan, no? Paminsan-minsan, mga ka-review. Dapat nakikinig din po itong si Xi Jinping, mga ka-review natin, dito sa mga general, no? Mga ka-review. Kasi, di ba, kung ito ang mga general na ito, ayaw ng gulo, di ba? Kasi alam naman po nila, di ba, na hindi po yan sa kanila. Kaya ayaw nila ng panghimasukan pa. Kasi mapapahiya lang din naman sila sa katapos-tapusan, di ba? Pero kakaiba itong si Xi Jinping, mga ka-review natin. Patuloy pa rin sa patuloy pa rin sa pang-aasar. Pero pag ginagantihan naman sila, di ba? Pumipiyok din naman.
pag ginagantihan din sila ng, di ba? Mga salita, pumipiyok din naman, di ba? Pumupunta sa, nakikipag-usap pa sa Amerika mga ka-review na, di ba? Iwanan ng Pilipinas, nako po. Hindi po yung gagawin ng Amerika. Mayroon po tayong kasunduan dyan, right? Sinabi niya na isa umanong malaking kahibangan na kalabanin ang US military na kung saan ay itinuturing bilang pinakamalakas na armadong puwersa sa buong mundo at higit pa dito, alam din niya na makakalaban nila ang mga kaalyado ng Estados Unidos. Inamin rin umano na nasabing Chinese general na kaya hindi nila magawang salakayin at atakihin ang Taiwan at agawin ang buong East China Sea at South China Sea ay dahil malaki ang posibilidad na makikialam at hahadlangan sila ng Estados Unidos. Iniulat ito matapos sinabi ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na plano nilang aprubahan ang isang mahalagang security agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan bago matapos ang taon upang palakasin ang defense cooperation ng dalawang bansa sa gitna ng patuloy na pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea. Sa pakikipanayam ni Chodoro sa mga reporters na nakarang araw, sinabi niya na karamihan sa mga isyu tungkol sa iminungkahing kasunduan sa pagitan ng Tokyo at Manila na tinawag na Reciprocal Access Agreement o kilala rin bilang Visiting Forces Agreement ay nalutas na. Sinabi ni Chodoro na nais nila itong bilisan dahil hinihintay din ito ng Senado at ang target nila ay sa loob ng taong ito. Pwede magsagawa ng joint sale sa West Philippine Sea, ngunit kailangan umano ng Japan na sumali sa mga pagpaplano. So yan mga ka-review natin, no? Talagang matalino, no? Matalino po yung general ng China na against po kay Xi Jinping, no? Mga ka-review natin dito sa pagdideklara ng gera dito sa West Philippine Sea. Maging sa Taiwan mga ka-review natin kasi alam po nitong general na ito, diba? Na talagang malaking gulo po ito. China versus buong mundo kapag nangyari po yan, no? Kasi nga po, may mga allied po tayong iba't ibang bansa. Maging po ang Taiwan, mayroon din po, di ba? At saka, alam niyang pagtutulungan sila mga ka-review natin. Kahit sabihin pa natin malaking bansa ang China. Pero kahit anong laki nito, pag buong mundo na mga ka-review natin ng kanyang kalaban, ititiklo pa rin naman ang mga ito, di ba? Ngayon pa nga lang, di ba? Dapat pa talaga ng bigyan ng babala, di ba? Si Xi Jinping, mga ka-review natin, na huwag ituloy itong kanyang mga, di ba, sinasabing pagko-colonize sa mga kalapit na bansa. Kasi yun po yung nangyayari, parang gusto niyang angkinin yung mga bansa, di ba? Na hindi naman sa kanya. Dapat sumunod po tayo sa international law. Di ko alam mga ka-review natin kung anong international law yung sinusunod ng China mga ka-review, no? Na sinasabi nilang sumusunod sila sa international law. Yun po ang sabi ng foreign minister nilang si Wang Yi. Nako, ano masasabi niyo dito mga ka-review natin yung ating mga kasundaluhan dyan sa Pag-asa. Pinapalayas ni Wang Yi, foreign minister ng China. Sinasabi niyang yung Philippine government na mga sundalo, di ba? Sundalo ng Pilipinas, umalis na dyan sa Pag-asa Island. Nako, hindi papayag po ang ating gobyerno niyan. Yan mga ka-review natin, ano po ang reaction? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyo pong nararamdaman, no? Patungkol po dito sa naging balitang ito. And mga ka-review natin, kung bago ko pa lang dito sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. At huwag din pong kalimutang mag-subscribe kay PH TV. Nasa description po ang full video link ng balita ito. Subscribe na po kayo. Maraming salamat po.